Naku mga ka-good news, meron na namang bagong dokumentong nagsisiwalat dito sa impostor na si Alice Guo, na Alice Lial Guo daw siya. Ngayon ay meron palang totoong Alice Lial Guo na taga Bamban at stolen identity ang kasong ito. Ibig sabihin ay ginaya lamang, kinopya, duplicate ang totoong Alice Guo. Mamaya atin na bigyan ng reaksyon ito kung gaano ito kadelikado ang isang stolen identity. Okay, narito si Liza Hontiveros. Nakuha din po natin na may Alice Lial Guo Ayan. na nasa database ng NBI. Yan yung nasa Ito picture. po ang Alice Guo na yon. Friends, I want you all to take a good hard look at this document. Same ang birthday Ayan. sa birth certificate ni Alice Lial Guo na tumakbong mayor. July 12, 1986. Pareho ang spelling ng pangalan, Ayan. pero ibang-iba ang mukha. Ayan, kaya pala itong nagiging legit na kandidato yan dahil legit na totoong pangalan, itong totoong tao, itong si Alice Lial Guo na taga Bamban, na ganun din ang kinopyang birthday at address at baka mga magulang pa, di ba? Kaya totoong merong magulang itong Alice Lial Guo na taga Bamban na isang Pilipina. Ngayon ang nakakatakot dito kung nasaan na itong totoong Alice Lial Guo. Kaya ito nga ang dapat hanapin kasi baka naano na ito baka nawala na rin ito, naglaho. Kasi kung nandyan pa yan, hindi pwedeng duplicate. Kaya baka pinatahimik na rin. Kaya ang maganda dyan, ipahanap ng Senado ang Alice Lial Guo na yan. At kapag hindi na yan nakita, o baka pinaalis, pinapuntang China o ibang bansa, binigyan ng pera. Pero ang masaklap dyan, alam naman natin mga sindikato ay pwede kang ilagay sa simento. Diba? Tulad ng mga ginagawa dyan sa mga Chinese. Kadugo nila pero tinatalo. Okay, kaya napaka itong stolen identity. Delikado ito kasi ginagamit siya sa sindikato. Kaya delikado si Alice Lial Guo yung totoo. Hindi itong impostor na Alice Guo daw. Okay, Guhuaping pala Balik tayo kay Liza Hontiveros. Napakadami ko pong katanungan. Is it a coincidence na may dalawang Hindi. Alice Lial Guo na pinanganak on July 12, 1986 sa Tarlac? Is it a coincidence Hindi. that this NBI clearance was applied for just a few days Bago. before the date of filing of the delayed registration of birth of the other Alice Lial Guo in Ayan. Tarlac City? Kailangan kasi ni Guhuaping na kukuha ng legit na pangalan na Pilipina. Kaya ang napili ito'y si Alice Lial Guo ang kanilang napili. Ngayon hindi ito Chinese ang laki ng mata. Kaya nasaan kaya ito? Kaya ito dapat ang hanapin. Baka biglang naglaho na rin ito para mawala yung mga ebidensya, di ba? Nakakatakot yan. Sa pangalawang video natin dito ay iba na namang mga pangalan ang ginagamit ng kumpanya ng Baofu, ng kumpanya ng Pugo. Okay, merong 4 na babae na nagtitinda lamang ng mga gulay na ginagawang mga mga opisyalis ng kumpanya ng Pugo. Kaya napakadelikado ang ginagawa na ito ng mga Chinese. Kasi pinaglaruan tayo mga totoong Pilipina, totoong taga rito sa Pilipinas na mga pangalan at totoong mga tao. Ang ginagaya nila ang pangalan duplikado. Okay? So balikan natin ang video. Or is this a case of stolen identity? Ayan, stolen yan. Has Guo Haping assumed the identity of a Filipino woman and then nearly a decade later run for public office? Ayan, yan ang klaro. Sino po ang babaeng ito na may pangalang Alice Lial Guo pero hindi kamukha ni Mayor? Wala na yan.
Nasaan na po siya ngayon? Baka binaon na yan. Bakit kailangan ni Guo Haping nakawin ang pagkatao ni Ms. Alice Leal Guo? Ms. Castro, sa SEC registration po ng Hong Seng, Ito na yung sinabi ko na video na gumamit na naman ng pangalan ang kumpanya ng Baofu para sa registration ng kumpanyang ito, gumamit ng totoong mga pangalan ng mga taga-Bamban para magiging para ma-approve ang kanilang application. So ito yung mga taong to na mga inosente, ginamit ng kanilang pangalan at kinopya yung kanilang mga pirma. Kaya ito ang nakakabahala, nakakatakot sa China ngayon kasi alam nila ang ating mga phone number, alam nila ang ating mga signature. Bakit kaya? Kaya nila na hahack nila bawat isa sa atin. Kaya napakadelikado na ng Pilipinas ngayon kasi nasisilip tayo at kahit anong gawin ng China, gagamitin ang pangalan mo, ang signature mo, ay kaya nilang gawin yan. Ito ang bidyong ito para sa detalye. incorporator po kayo ng kumpanya. Ano pong alam nyo tungkol sa illegal operations ng POGO na ito? Wala po, ma'am. Wala kayong alam sa illegal operations ng POGO na ito? Wala po. Wala nga po akong idea kung ano po yung POGO. Baka magbabalot ito eh. So, anong alam nyong operations dapat o negosyo dapat ng Hong Seng? Ito yung mga ano lang kasi ito, mga ordinaryong tao. Yung sabi niya ay yung mga kaibigan niya, kakilala niya sa palengke, mga nagbebenta ng mga gulay, ng mga nag-ihaw lang ng mga kung anong mabibenta diyan sa kalye. Mga ordinaryong tao lang talaga. At ang kanilang mga pangalan, signature, phone number, ginagamit doon sa registration ng kumpanya na yan, ng POGO, para ma-register sa negosyo dito sa Pilipinas. Actually, wala po talaga akong idea. Nung napadalan lang po ako ng letter, nung unang invitation. Grabe. Kasi dahil hindi ko naman po kilala yung company nakalagay doon, nag-search po ako nung gabing yun. At the same time po, doon ko po nalaman lahat ng information about sa company. Grabe, no? And then po, nag-email po ako doon sa latter part ng letter na may email address na hindi po ako makakarating that time po kasi nga po, may trabaho din po ako. Which is sobrang takot ko po kasi wala talaga akong idea paano po ako nando doon. Nalaman ko lang nga po kasi nung unang letter nyo, tapos may sumunod po kasi letter from BIR. Closure daw po ng Hong Seng. And pumunta po ako sa BIR to inform them na wala akong ipapasang papel kasi hindi po ko connected. Ang sabi po sa akin doon, gumawa daw po ako affidavit para na ma-identify na hindi po ako kasali doon. So, paano kayo nakuha bilang co-incorporator? Teka sandali. Incorporator, no? Ang laki ng posisyon na yan. At ang maganda dyan, kung may hati o may papasok sa bank account nitong si Merly Joy, ano ba yung apelido niyan? Buti kung merong papasok sa kanya, wala. Ginagamit lang talaga yung kanilang mga pangalan para marehistro, para sabihin na legal na taga-Bamban ang mga taong nariyan. Pero ang problema dyan sa kanilang ina-applyan ng business sa LGU dyan, bakit hindi nila imbestigahan ang mga pangalan na yan kung totoo na sila yan? Yung nag-process niyan, siguradong mga inchik, ginagamit lang yung nila eh. Or baka naman red tape under the table at automatic na yung tagabigay ng permit sa kanilang lugar ang nag-asikaso ng papeles. Kaya kawawa ang mga ito, kawawa tayo sa China. Bigla na lang gagamitin pala yung ating pangalan at makulong tayo dahil sa mga illegal na gawain. Delikado talaga. Kasi, at saka sa Articles of Incorporation ng Hong Seng, may pangalan at signature ninyo. Sinasabi nyo bang fake yung signature na yon? Wala po kasi akong pinipirmahan na kahit anong papel po. Actually, wala akong alam kung paano ng corporation. Piki talaga. Kasi wala naman po akong kakayahan para magtayo ng corporation. Totoo. Sino yung mga kasama ninyo, di umano, na co-incorporators? Magkakilala to sila eh.
Ayon po dun sa nakita kong list nung nilabas po nung 21, si Telma Laranan po, yung kilala ko, si Rowena Evangelista, at saka si Rita Iturralde po. Kawawa naman to sila, ginamit lang. At paano mo nakilala itong sina Telma, Miss Rowena at Miss Rita? Paano mo sila nakilala? Kahit hanggang ngayon, nakikita ko naman sila. Si Rowena po, Evangelista, nagtitinda po yan ng gulay sa palengke. Owner po siya. Tapos po si Telma Laranan po, nagtitinda lang po ng almusal lugaw sa umaga sa palengke rin po. Tapos si Rita Iturralde po, nakikitinda ng inasal na parang, pero hindi, yung ihaw-ihaw po na inasal. Ay, nako. Sa bayan din po ng Concepcion. So, bukod po sa inyo, na nagulat na lang na charge na kayo bilang di umanong incorporator ng Hongsheng, mayroon pa kayong kilalang 3 babae, sina Ms. Rowena, Telma at Rita, na pare-parehong nagtitinda sa palengke. Yung si Ms. Rowena nagtitinda ng gulay, si Ms. Telma nagtitinda ng almusal, at si Ms. Rita nagtitinda ng ihaw-ihaw. Ay, naku. Isinama din po sila bilang Kawawa. di umanong incorporators ng Hongsheng. Ito ang dapat gawin ni Lisa Hontiveros. Ipatawag yung mga tauhan ng Hongsheng, yung presidente nila, kung bakit gumamit sila ng mga pangalan na hindi naman talaga incorporator, mga piki. Kasi violation na yan eh. Yun na sana ang gagawin. And then ikulong yung mga taga Hongsheng na yan, na kumpanya ng Baofu, na yan yung mga nagtayo ng Pugo. Kasi lahat ay ginamit lahat ang mga pangalan natin sa Pilipinas, ginamit nila para makapagtayo ng sindikato. At ang masaklap dito, ang malalaking Pugo ay wala na yan, pero nagkalat na ngayon ang maliliit na Pugo hubs. Small Pugo hubs ay nasa mga probinsya na. Meron akong narinig sa Pangasinan, nag-operate ang mga yan. Kaya kung merong nakarinig sa akin ngayon na mga kapulisan, imbestigahan nyo ang Pangasinan dyan sa Tanawan. Tanawan yata. Pangasinan. I make that Quezon Province pala. Sa Quezon Province. Sa Tanawan. Ay merong small Pugo hub dyan. Kasi merong akong katsat na nagtrabaho. Small Pugo hub nandyan sa yung lugar na yan. Sa Quezon Province, specifically sa town of Tanawan. Tanawan. Okay, kaya check nyo yung Tanawan na yan. Merong mga Pugo hub dyan na maliliit na nagrenta lamang ng mga building at hindi yung Pugo hub na malalaki. Yun na ngayon ang style ng Pugo. Yung nagre-rent na lang sila ng maliit na building at nagre-recruit sila ngayon sa mga probinsya dito sa Mindanao. Marami silang ni-recruit dito. Meron akong kakilala na recruit nila. At hindi Pugo yung dinadala na kumpanya. Iba yung kanilang plantalya. Pero ganun pa rin, illegal pa rin yun. Okay, so ingat tayo mga dyan sa Quezon Province. Merong Pugo hubs dyan, i-report nyo. Kapag nalaman nyo na merong mga maraming babae na nagtatrabaho sa isang building na nirentahan ng mga insik, yan ay isang Pugo hub at i-report nyo kaagad sa LGU sa kapulisan para ma-inspeksyon ang building kung anong katiwalian ang ginagawa ng mga scam na yan. Okay, patuloy tayo kay Hontiveros. Actually, hindi po ako sure kung incorporator po sila. Nakita ko lang po kasi talaga yung pangalan nila nung 21, nung nilabas. Hindi ko po alam na kung incorporator nga po ba. Kasi yung sa akin lang po yung alam ko kasi nga po, yung dumating yung letter na incorporator po ako. Wow, incorporator. So, okay na yan kasi incorporator ngayon, ang hindi maganda kasi wala. Kahit ni Kusing na Duling ay wala silang hati diyan sa paggamit ng kanilang mga pangalan. Kaya talagang violation of human rights ang ganyan. At iba pang kaso ay pwedeng ikaso diyan sa Hongsheng na yan, sa Baofu, at sa lahat ng asiwa sa Pugo. Sila lang yan, isang puno. Dalawang kumpanya, Baofu, sa Hongsheng, pero isa lang yan.
Okay, kaya diyan sa mga probinsya, diyan sa Luzon, diyan sa Northern Luzon, nandiyan na, tumatakbo na diyan ang mga pugo. Ang mga pugo na recruiters, pugo illegal hubs. Maliliit na pugo hubs na ngayon ang kanilang operation. Yung nagrirenta na lang sila ng isang building na maliit, pero kalat-kalat na sila, hindi na gaanong halata. At saka ang kanilang plantalya ay hindi na yung sa pugo, hindi na yung ganong format. Yung parang mga online na lang yung ganon. Pero ganon pa rin ang kanilang operation. Mga illegal pa rin, scams. Okay, so hanggang sa muli, mga ka-good news, ako'y magpaalam na. Maraming salamat, Lisa Hontiveros, sa pagiging agresibo mo sa iyong mga investigasyon tungkol sa Pugo Hubs at kay Alice Goo. Hanggang sa muli, ako'y magpaalam na. God bless us all, God bless the Philippines.